Kasi wala daw silang ulam. Ayan. Ayan na muna po mga kagwini. Ayan. Nagawa tayong clip ngayon. Mapakinabangan siya. At kung napapansin nyo mga kagwini ay may payong dito. Si Macdo. Si Macdong payong. At yung pinapayungan niya ay si Bun. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a demo. You don't really know you are. Ayan mga Gwini. At linggo ngayon, medyo tinanghali ng gising. Kaya napagbalingan na ulam. Kanina, yung almusal, tuyo, saka sinangag. Tapos, yung tanghali ay tinamin na patatas na may corned beef. Madaling batuin kasi yan na tanghali na. Ayan. Pwede na to. Patatas na may corned beef o corned beef na may patatas. Pares lang lang yan. Lulutuin mo natin yung ano. Tapos pag dinatulos ka pag hindi linutot. Corned beef ano lang, ordinary brand. Yan. Saka lagyan natin ng isang itlog mamaya. Konting pampalasa. Corned beef. Batiin natin itlog para medyo ano siya kumano. Simpleng luto lang yan mga Gwini. Yan yung matutunan sa basic na pamamaraan at yung instant na ulam. Yan, hindi ka na mag-iisip kung ano, isda ba, warne, ano klaseng karne. Yan, basta meron kang mga gulay sa loob ng bahay nyo, may stock kayong incan. Yan, pwede na yan. Minsan nagagawa mo sa oras. Minsan pag ganitong linggo ay pahinga naman. Medyo tanghali na kaming gumigising. Pag umaga, pag linggo ay hindi kami magtitinda dun sa gabi ng kalsada. At nag-ano kami. Gabi, ano na rin, stress. Stress yung closing. Madaming tao kasi hindi nagbukas yung katabi naming tindahan.
Kami siya nasa Maynila. Yung mga customer nila ay napunta sa amin. Marami yung customer nung katabi namin eh. Kasi may ano siya, parang sinihan na yung video niya. Ano yan? Wala siya ano. Parang movie sa ano lang, dingding lang projector. Ayan. Projector siya, yung output ng TV niya ay nasa dingding. Kaya malaki. Eh, dito pa naman sa amin ay pag mayroong bago, dinudumog yan. May bagong ganyan. Kasi ano sila, na ano lang, kontento na sila dun sa monitor na yung TV maliit o medyo malaki. Pero yung sa tabi namin tindahan ay ano, parang sinihan. At parang sound system din yung, yung speaker nila kasi. Pero dun sa video na speaker, may dagdag pa silang ano, dalawang speaker na malalaki. Pagit doon, kaya parang ano, parang nag party. Lakas ng ano, tunog. Ito yung nagugustuhan ng customer. Kaya nasa Maynila siya ngayon, may kinukuha ang mga gamit nila. Baka dito na sila mag-stay sa bayan namin. Kasi malakas yung negosyo nila eh. Ano lang kami yung, kung wala sila, ayun, dumadami yung customer namin. Pag-wini at tapos nang lutuin yung ano, corned beef na may patatas at kumuha rin ako ng para kila Colin dun sa kabilang bahay. Gustong tira, yun na pag-aatian namin ng tatlo, si Ate Mama at si Gwen. Ayan, at sa ngayon ay pupunta muna ako dun sa ano, kabilang bahay at itong ulam nila kasi wala daw silang ulam. Ayan, ayan muna po mga kagawin. Ayan, nagawa tayong clip ngayon ito pa. A few moments later. Ayan mga kagawin at pinilipat ko yung pinalipat ni Mama yung ano, yung malunggay na apektuhan nung poste nung ginawang ano. Ayan yung building. Iba dalawa yan, dalawang malunggay yan. Yung isa naapektuhan nung biga ay nung beam. Kaya natanggal at ngayon ay nagdahon ulit siya. Kaya pinalipat ni Ate Mama dito para sayang naman. Ito may ano na siya, mga dahon, sayang naman. Para mapakinabangan siya. At kung napapansin nyo mga kagweni ay may payong dito, si Macdo, si Macdong payong. At yung pinapayungan niya ay si bonsai. Ayan, si bonsai na papaya kasi na ano siya nung init, masyadong mainit kanina. Yun, tumamblay yung dahon niya kasi masyado siyang nainitan. Hindi pa kasi nakakapit yung ugat niya sa lupa kasi bagong lipat pa lang siya. Kaya ganito yung setup. Pag medyo mainit-init or mainit talaga ay kailangan niya si Macdo. Ayan, kakaulit ng ano, tubig para dagdagan yung anong malunggay, tubig sa ugat niya. Mga nasasawad na tubig sa ulan, galing sa ulan, yung ginagamit na pangdilig pag masyadong mainit. Yan, kailangan niya to ma-press-con yung ugat niya at magpatuloy siya dito sa pagdadahon niya. Ayan. At bigyan din natin si bonsai ng tubig. Masyadong mainit kasi kanina, talagang
Nakakapaso yung init. At ngayon ay ayan, naka-ready na naman yung ibabagsak na ulan. Marami-rami din yan, no? Hanggang dun sa Albay. Dun sa parting Nabua ay nag-iipon pa lang. Pero dito sa parte namin ay naka-ready na siya. Ayan, mga ilang minuto na lang at babagsak na yan. Habang hindi pa bumabagsak ay bigyan muna natin ng tubig si bonsai. Ayan. Ayan. Mamaya pa yan eh. Kailangan niyan tubig. Parang katulad ng tao. Pag nauuhaw, medyo nadidrain. Di-dehydrate yung katawan ng tao. At kailangan niya ng tubig para bumalik ulit yung sigla niya. Ayan, dagdagan natin ng tubig si bonsai. Sayang nga eh, may bunga na siya eh. Ayan. At bahala na muna si Macdo sa kanya habang di ba pumapatak yung ulan. Okay. Ayan. At yan na muna mga Gwenny ang ating mga extrang clip sa araw na to. Kasi wala pa namang trabaho. Mga siguro bukas meron na. Bukas ay Lunes. At order na rin ako ng mga ilang pirasong hollow block para ipaikot dito sa baba dito sa may tie beam for safety syempre. Dapat kasi may ano na dito yung mga harang sa hollow blocks. Yan, kasi open space. Kahit saan pwedeng sumot yung kung sinong tao or mga ligaw na hayop papasok dito sa bakuran. Ayan, kaya nag-ano muna ako nung initial na bilang ng hollow blocks para dito sa palibot. Para ma-close siya. Sa gilid, dun sa gilid at sa harap at mga ilan sa gilid. At dito na rin. Meron din dito. Siguro mga ewan ko kung ilang araw nila gagawin yan. At saka na lang yung additional na hollow blocks na idadagdag dito. Ayan po. Hindi namin yung makaka-epekto dito sa sa gilid kasi mga 20 ngayon ngayon 14. Ayan, 6 na araw na lang babaklasin na tong lahat. Pero kung bukas magsisimula na, pwede namang baklasin tong nasa gilid. Hindi naman masyadong nakaka-epekto to dun sa kabuuan ng slab. Ayan, dito lang sa gilid. Yan ang matatanggalin itong mga poste. Ayan, pwede na rin yung sa gilid na forma. Pwede rin tanggalin. Kasi kapit na kapit niya, saka matigas na yan. Yun lang hindi pa gagalawin kasi mga 6 na araw pa eh. Bukas 5 araw na lang. Yan. Para sa pagbaklas niya, totally baklas. Yan po. Para ginagawa ko po ito para medyo nalilinawan yung mga viewers kasi may isang viewer lang naman yung pumupuna sa akin na ba't ko daw pinapaliwanag pa yung mga ganito. Ganyan, may mga forma, may mga support. Ba't ko daw po pinapaliwanag? Alam na daw po ng viewers kung ano yan. Sa pagkakaalam ko po, kaya nga po in-explain ko yung mga nangyayari dito. For documentation, syempre. Kapag paano nabubuo yung isang tinatayong bahay or building, anong dapat ginagawa, ano yung tamang mga materyales at yung pamamaraan nila sa paggawa. Kaya ko po ginagawa yun na in-explain ko kahit nga po hindi ako expert dito sa mga ganito. Siyempre, may experience din ako. At saka marunong din po akong magmasid. Kaya nga po nakakapag-desisyon ako kung ano yung mga gagawin, yung tamang gagawin. Kasi nagtatanong ako dun sa mga mas marunong. At talagang yun ang linya nila. Kaya hindi po pwedeng dun sa isang viewer, shoutout po sa kanya, na hindi pwedeng hindi ko po ito ipaliwanag. Kasi para sa information din nung yung ibang viewers na hindi pa naman alam to. Siyempre hindi naman lahat ng viewers ay nakakaalam kung ano yung mga ginagawa
sa pagtatayo ng building or bahay, yung mga materials na ginagamit. Hindi po lahat ng viewers ay alam po nila yon. Kaya dun sa viewer na isa na pumupuna po sa akin, pasensya na po, pero kailangan ko po itong gawin dahil kailangan pong maipaliwanag ko po sa mga nanonood sa channel ni Gwen na ganito yung mga ginagawa at gagawin pa dito sa project na to. Kasi kaya nga po ako nag-vlog, kinukuhanan ko to ng simula hanggang sa ginagawa hanggang sa nagtatapos para po documented. Di po ba? Kung nanonood po yung yung isang viewer ko diyan ay ganun nga po, kailangan ko pong i-explain lahat ng ginagawa dito para po sa information na hindi naman alam ng iba. Kasi hindi naman lahat ng viewers, ulitin ko po, hindi po lahat ng viewers ay nakakaalam kung ano itong mga materialis na to. Ba't ganito to? Ba't ganyan? May nakasahod, may nakahambalang na mga kahoy. Ba't ganyan? Hindi po naman nila alam lahat kung para sa ano yan. Kaya nga po in-explain ko. Kaya, sensya na po dun sa nag-iisa lang na viewer kong taga-Puna. Kasi alam kong masyado siyang matalino. Kaya linalat niya na lahat ng viewers ay alam na kung ano to. Kaya dapat hindi ko na to in-explain. Yun ang hindi dapat. Kasi lahat ng bagay ay hindi naman alam ng ibang tao. Hindi lahat ng bagay ay may alam din yung iba. Kaya po ginagawa ko to. Ayan po. At salamat po sa patuloy na support sa channel ni Gwen. At ako'y bilang isang substitute vlogger at hindi po ako tunay na vlogger, ay ito talagang trying hard ako na nagbablog para kay Gwen. Ayan, kasi sumusuporta ako sa kanya katulad ng ginagawa ng mga viewers at subscribers niya at yung mga sponsor na walang sawang sumusuporta sa kanya. Ayan. Yeah, maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagpupuna din, salamat sa pagpuna kasi kahit alam ko na kung ano yung gusto niyang sabihin, pero hindi po dapat na sundin ko yung kung ano ang gusto niya. Kasi may pasunod-sunod ako dito kung bakit ito ginagawa. Para sa content, para sa documentation, at para sa support ko kay Gwen. Ayan, maraming salamat po mga Gwenny at until next time. Am I really that much?